nutshell with me, Ina, sa mga naghihintay ng PR to PR program. Alam ko, nasa isip nyo, no? Ano ba yan? May na! Buwan na ng Mayo, ano na nangyari? Sabi kasi ni IRCC or ni Immigration Minister Leyna Diab noon, di ba? Magbibigay daw ng detalye tungkol dito sa pinaka-inaabangang PR to PR sa buwan ng Abril. O, ayun na nga, ano na nangyari, no? Wala naman tayong nakuhang update. Anyway, while we wait for that, meron pong open letter na inilabas. Okay, open letter to the Immigration Minister from an advocate, a group advocating for migrant workers. Ang panawagan nila, total wala pa naman daw rules, no, clear guidelines na nilalabas para dito. Sana raw mas maging inclusive yung eligibility requirements kumbaga ng paparating na TR to PR program. Kasama sa kanilang, sabi nila, sana kasama, pati yung mga undocumented, out of status, agri workers, at wag daw limitahin sa iilan lamang na mga lugar. Dapat daw sa lahat ng lugar kasama. Okay, yan ang ating pag-uusapan. Kasama, for the first time sa ating channel, I'm so thankful we have a new face, Mr. Mac Pagaduan ng Canada Vertex Immigration. Welcome, Mac, sa ating channel. And again, thank you so much at pumayag ka magpa-interview sa akin. Hi, Ina. Yeah. Maraming salamat sa pag-iimbita. No, ako'y nanonood ng mga vlogs mo and natutuwa ako na ngayong araw ay magiging bahagi ako ng isa sa mga episodes mo. Ayan. And I hope it's not the first and last, ha? Okay? yes, definitely, Okay. definitely. Guys, eto pong gumagapang na email ay email ni Sir Mac if you want to get in touch with him. Para sa mga hindi pa nakakaalam ng kanilang Facebook page, ito rin po yan. Let me put it up before we start. Ayan. They can contact you guys here din, Mac? Ayan. Yes, Facebook page, yes. Canada Vertex Immigration. Okay, o yan, i-follow nyo po sila. Alright. Sila po ay based sa Edmonton, pero you Yes. can help out anybody Canada-wide, tama ba? That's right, Ina. Okay, okay. Alright, let's get to it. Itong topic natin, itong paparating na TR to PR. Anong say mo dito, Sir Mac? Sang-ayon ka ba sa proposal ng migrant, ano pangalan ng kanilang grupo? Let me double check, no? Migrant Rights Network. Yan, okay. Ang nabigay ng open letter. Anong palagay niyo? Okay ba yun? Yes, sang-ayon ako diyan, Ina, partially, no, dahil yung sinabi yung during the interview with the Honorable Minister Leyna, no, Diab, na-mention niya na ito ay especially for rural areas lang. Bakit ako sang-ayon sa open letter na inilunsad? Because merong mga programa na inilaan na sa mga rural areas. Hindi ba? Meron ng sa Alberta pa lang meron ng rural renewal stream. Sa each provinces may mga rural programs sila. Ontario, meron silang rural programs. And then ayun, so para ibilaan pa ang 33,000, napakaliit nito, sa another rural sa mga rural audiences natin, no, mga ngailangan. It's too much, no? Itong 33,000 gininto ang numbers to para sa mga tao na lalo na yung mga matatagal na dito na mga walang pathways. Meron kasing ganun na 10 taon na, 8 taon na, andito pa rin, no? Patuloy na nakakapag-contribute sa ekonomiya ng Canada and still, malapit sila sa akin, umiiyak, "Sir, ano bang pathway na pwede sa akin?" No? Oo. So, isa yun. Okay. You said partially agree. Mm. Okay. So mukhang agree ka dun sa proposal o panawagan na dapat mag-expand further, wag nga lang sa rural. How about doon sa tipo ng mga workers na sana raw ay kasama? Pupuntahan natin pala muna, sorry, before you answer that. Let's put the open letter up. Ito Yeah. yan. Okay, so this is from the Migrant Rights Network. Andito yan sa bandang baba, no? Okay. Ito. The Migrant Rights Network is calling on the government to ensure that the TR to PR pathway includes
seasonal Mhm. agricultural, food and seafood workers, undocumented people and those who have lost status, workers in all cities and regions, including major urban centers, workers in all tier categories, including low wage workers, and Mhm. people excluded by language tests, education requirements, employer controlled documents, or permit type as a step towards PR status for all. Ang basa ko dito, parang lahat, no? Lahat ng gusto Mhm. mag-apply, payagan ninyong mag-apply. Parang ganun ang dating sa akin, Sir Mac. Yes, oo nga, eh, parang kinover niya lahat ng mga Oo. ano, mga puwedeng isama o mag-apply 'no. But Mm. for me, tama naman yung mga binanggit niya. May mga ilan dun na for example, yun na yung binanggit dun yung mga seasonal workers. Mm. Kaawa-awa kasi yung mga seasonal workers din to be honest, Ina, kasi kadalasan ng mga per local programs, provincial nominee programs, Mm. ang requirements ay 1 year na work experience, continuous dapat. So kung seasonal siya, alam mo na nagbe-break yung, Yeah. continuity ng work experience. So Mm. automatic kung maka 1 year man siya, parang kailangan niya mag-stay ng 2 taon dito, 'di ba? Right. And it should be continuous. Yun yung, yun yung isa sa mga eligibility ng mga provincial nominee program. So right there and then hindi na maka-qualify. So that's Oo. one, 'no? Pangalawa, yung mga undocumented workers, siguro hindi lang lahat ng undocumented kasi meron kasi tayong mga parang connotation na kapag undocumented lumabag agad Oo, sa oo. immigration rules. May mga like ako, I'm sure maraming mga immigration consultants and lawyers out there na naniniwala na kung minsan hindi nila kasalanan kung bakit hindi naging undocumented sila. Oo. 'No? Either malpractice ng mga ibang authorized representatives 'no, that's another topic na Ano pa ba na-mention yun? ko na 'no. Kaya nawalan ng status, may wrong advice, hindi hindi, or yung iba is just hindi lang talaga sinusuwerte sa Canada 'no. So kailangan magbigay sila ng specific, siguro criteria Mm. kung undocumented ka magfo-fall under this category 'no. Right. Ano pa ba yung na-mention diyan, Ina, na Wait. about Sige, ako ulit. sige. Ay, naku po, mali, natanggal kita. Teka muna. Ayan, eto. Um, Pati yung excluded ng language tests, ano ba yun? Tsaka Ex lahat daw ng tier level, pati low wage. Yan, okay. Yeah, Kasi siguro. guys, no, para po, by the way, Sir Max, Mhm, sorry para mhm, po sa mga hindi familiar, ang nauna po kasing, kumbaga, glimpse, okay, na sinabi ng immigration minister sa isang interview niya sa isang YouTube channel ay, um, sorry, actually, dun sa batay ito sa budget 2020, the Canada Immigration Plan, Levels Plan. mhm. Levels Sinabi plan, dun okey. high-skilled, okay, workers lamang. So parang kumbaga ang nasa isip ng marami, ay naku Mm. po, out yata kami mga low-wage workers na. Okay, sige. Sorry, Sir Mac, go ahead. It's alright. Again, kung high-skilled lang, meron mga programs na in place na for high-skilled workers, 'di ba? Mm. It's going to be redundant kung ilalaan na naman 'tong, konting, portion na 'to sa mga high-skilled workers. So again, Mm. pag-usapan natin yung mga hindi pinapalad 'no, yung mga hindi covered pero essentials, at kung hindi man essentials, yung may compassionate, consideration. So yung Mm. mga undocumented na hindi nila sinasadya 'no. Another thing is yung mga high-skilled workers meron na nga ni-launch na ano 'di ba, senior positions, Sa express category and base. category-based Oo. express entry pathway. Again, kailangan nilang ano, isalain at bigyan ng pansin ng maigi, pag-isipan ng maigi itong golden, numbers na 'to para sa mga for TR to PR, Oo. pathway programs 'no. Ano pa ba yung sinabi diyan, yung mga excluded sa language test. Yan. Siguro hindi masyadong nilinaw kung ano yung mga siguro yung naiisip Oo ko nga lang eh. dito is yung mga, nahihirapan na makakuha ng ano ba yung minimum Baka levels 'no, nga hindi CLB-4? nakakapasa, ganyan, Oo, oo. kasi meron akong mga clients, Ina, na ano na, eh, 'no, nakaka-6 na language test na. So, naaawa na ako, alam mo yon. Ah, pero ang trabaho naman hindi naman nagre-require ng masyadong mataas na language test, 'no. Oo. Agriculture does not require so much, high language test 'no. Caregivers are also tinaas pa nga nila into CLB-5 'no, pero I mean,
yun ang mga siguro yun yung ibig sabihin nung ano na yan, Oo. ng, Pa pati lathalan. Oo, meron ding sinabi dito, people excluded by education requirements. Siguro yung ano, mababa ang points, halos walang nakuha kasi walang natapos na full bachelor Oo. siguro, yung mga gano'n ano, sana daw Totoo, kasama. oo. Yeah, yung mga ano 'yan, yung mga merong mga NOC na hindi naman nagre-require ng mataas na education. Agriculture is also one of them, and Mhm. caregiver 'no. Lalo na yung sa Pilipinas yung mga panahon natin ina na walang grade 12 'no. Oo, So, yung oo. equivalent ng education nila ay kahit high school graduate, grade 9 or 10 lang yung equivalent, 'no. Yes, yes. Parang ang napansin ko sa mga insights mo, Sir Mac, is ang iniiwasan mo, 'wag na yung magiging redundant. Kasi nga, kumbaga yung mukhang ita-target sa ngayon, hindi pa natin alam. Kung Mm. high-skilled in rural, ang sinasabi mo, there are already available pathways there. Parang, ba't mo pa dodoblehin? Parang gano'n ang, intindi ko sa sinasabi mo Yes. 'no? Alam mo yung 33,000 is a very low portion na yan ng kabuuan ng Oo, levels plan, 'di ba? Tapos ibibigay mo pa sa programa na meron ng, available para sa mga aplikante 'no. Huwag nang ibigay na yun sa mga siguro since napakakonti lang nito, Ina, bigyan na nila ng pansin yung mga hindi tinatamaan ng mga oo. programa 'no. Tama, I Mm. agree na maliit lang 'to 'no. Guys, just to give you an idea, dito rin yan nakasaad dito sa open letter ng migrants group ano. Sinabi niya, nung nag-open ng caregiver pilot program, this is only for caregivers ha, Isa pa yan. 5,500 slots daw yung nagbukas. Alam niyo ba kung Mm. ilan ang nag-apply dun? Mga 40,000. And again, that is only for the caregivers. And I'm sure yung hindi nakapasok doon sa 5,500 o may 30 plus thousand only from the caregivers ha. Mhm. Palagay ninyo hindi rin sila nangangarap no o umaasa na sana makapasok sila, ma-qualify sila dito sa PR to PR program. Again, that is just one occupation. Mhm. Imagine that. So 33,000. I think Sir Mac, dun magkakatalo talaga. Kasi Yeah. ano gagawin natin kung talagang yun lang ang slots available? Would you think, posible ba na dagdagan pa nila ito? Ako honestly, I don't think so kasi nakasulat na yan, eh. Kasama na yan dun sa plano, hindi na yata maa-adjust yan. Yes. So, Oo, maaari namang may mga pagkakataon din na kinokonsidera ang IRCC na kahit nasa gazette na 'yan o nasa instruction, merong mga public policies na yung outside the regulation, outside na kung ano yung in-announce 'no. Pero tama ka dun, baka malabo kasi, oo, you remember ang mandate nila ngayon is to reduce temporary foreign exactly, workers oo. and temporary residents 'no. So, dahil mainit politically driven din 'to, na mainit Mm, ang usapin tungkol sa ballooned population ng temporary residents na dahil sa kapabayaan ng lumang administrasyon 'no, na kontrolin ito. Naghuhumiyaw ang mga politicians and even Canadian citizens na bawasan 'no, kasi oo. hindi control. So, medyo malabo. Yeah. Eto pero naiintindihan ko 'no, yung mga insights ni Sir Mac, tsaka nitong advocacy yung sinasabi ng grupo. Kumbaga, ang dami kasi talaga nangangailangan 'no. Especially Mm. ako, I feel for those who have been in Canada, as you mentioned Sir Mac, na mga mahigit 10 taon na. 'Di ba? Mm. Siguro naman okey na 'yun tapos they've been well behaved all this time, paying their taxes, earning quite well. Hindi lang talaga priority yung kanilang nakuhang trabaho, pero at the time Mm. maybe that they entered it was, who knows, 'di ba? Yes, Yung mga yes. gano'n. Pero the thing is, Sir Mac, considering na, as we mentioned, 33,000 spots, it's limited, napakakonti. So I think ang Mm. sagot dun sa nananawagan na mas maging inclusive at maramihan, kung 33,000, isn't it just right that we prioritize? Parang gano'n, Opo. ano? Ang Mm. sasabihin na naman ng mga tao dito sa Canada, o halimbawa, ba't pa uunahin yung mga ano, yung mga matagal ng undocumented o ano, siyempre sila ba dapat yung i-priority? Parang gano'n. Anong Oo. sagot mo dun? Well, like tama nga yung tulad ng shinare ko sa'yo 'no, na kailangan din nilang maging specific kung ano yung undocumented na 'to 'no, kung paano sila naging undocumented, Yeah. were there, parang deliberate
no? Ah, Yan. regulation violation, 'di Mm. ba? Yung mga gano'n kasi merong undocumented na they're very they used to be a good person in Canada contributing, maganda ang trabaho, 'di ba? So, ayun. So, pero hindi rin natin maikakailang hirap din kasi na tumagal ka na ng 10 taon na dito 'no, nang walang Oh, alam mo naman ang buhay sa Canada, eh, nakayod marino talagang ano, yeah. mahirap ang 3, 2, 4 minsan meron pa tayong kababayan na 4 ang trabaho na puro part-time. So, I mean, maraming pinagdaanan 'tong mga taong 'to. Yeah. So, they deserve second chance. Alright, okey. Oh, yun lang naman ano. Anong palagay mo, Sir Mac, dadating na kaya ngayong Mayo? Ano lang 'to, bolang kristal mo 'no? Sabi Ay, April, ano ba 'yan, lumipas I na, wala am bang nangyayari? I am very disappointed. To be honest, this is my personal take Oh, sa ano, sa ating honorable, immigration minister. Parang nangyayari nagiging marketing strategy na itong ano, itong TR to PR. Ano, nagpapasikat po ba kayo? Kasi they're 'di ba playing parang with people's emotions 'no? I Oh, know, and to think na nagpapa-interview, babanggitin, this is not the way for me, this is my personal opinion. Hindi ito ang tamang pagko-communicate ng isang programa na ang daming naghihintay. You know how very important it is sa mga taong matagal na nangangarap o naghihintay sa TR2PR. Wag sanang gawing marketing strategy para mas makilala ang IRCC. Gawing malinaw ang communication, ilatag ang mga eligibility criteria in advance para mapaghandaan, 'no, at, mm. hindi yung pahapyaw palagi. Kasi kawawa ang mga tao, hindi lang mga Pilipino, maraming nasyonalidad ang naghihintay dito and dahil yung iba pa-expire na ang work permit, ang kanilang status, sometimes, minsan ito na lang yung programa na hinihintay nila, Yeah. last minute sasabihin, mawawalan sila ng pag-asa, 'no, para mas marami pang options, hindi lang umaasa. I know. O sige, abangan na lang natin ano, wala tayong magagawa talaga, eh, puro tayo lahat naghihintay tungkol dito sa TR2PR program. Hmm. Sige, we will keep you updated as usual sa channel natin ano, kapag lumabas na yung criteria na yan. Thank you so much, Sir Mac, for your very first episode dito sa In a Nutshell. Again, guys, gumagapang po dyan yung sa baba, yung kanyang email if you want to get in touch with Canada Vertex Immigration. Okay, we'll end this episode here. Sir Mac, thank you so much. Okay, Walang anuman, Ina, bye! maraming salamat. Bye-bye.